Yo, Joms, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome nga pala dito sa shop natin, JR Motorworks. Ito, kasama ko ngayon si Loy. Yan, yan. Ito yung kasama ko sa pag-electrical. Ano ginagawa mo, pare? Harness pare, pack-order sa Shopee. Okay. May dalawa tayong order sa Shopee, harness. Asan yung sample natin? Ito yung sample ng harness na ginagawa natin ngayong araw kasi Monday wala masyadong customer, tapos yung ibang mga customer natin mukhang nagpapahinga pa dahil pagod sila dun sa event na ginanap kahapon sa ABB 160 Nation sa Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas nga ba yun? Hindi ko sure kung Dasmariñas, basta alam ko sa may Cavite banda. Hindi tayo nakapunta kasi medyo busy dito sa shop. Balik tayo dito sa harness natin. Ayan, kakasabi lang ni Loy, meron tayong dalawang order sa Shopee. Anong mode? Hindi sa Africa. Dalawang ganon? Night Ranger Pia. Okay. So, yung isang order natin sa Shopee, Night Ranger tsaka Pia, yung apatan na relay natin. Tapos yung isa, MBL tsaka Pia, yung limahan naman yung relay, yun yung may reverse passing. Since wala tayong customer masyado ngayong araw, kaya sabi ko nga sa inyo, Lunes, eto, gumagawa tayo ng mga harness. Kumbaga nagkakaroon tayo ng parang maliit na production lang ng mga harness natin para pagdating ng mga customer natin, for example, mamaya may mag-walk-in or bukas, yung mga hindi nagpapa-schedule, ma-accommodate pa rin natin sila. Ipapakita ko lang sa inyo yung way namin dito sa shop kung paano namin ginagawa itong mga ganito, yung mga harness na to. Meron na ba tayong buo dyan? Ito actually ano na to, parang 90% kompleto na tong harness na to. Ang kulang na lang dito yung mga terminal natin sa dulo. Wala tayong terminal. Ito. Ito, for example, ito ay harness ng MDL. High and low lang. Ayan, dalawahan lang. Yung isa high, yung isa low. Ito, kompleto na to. Meron na siyang terminal dito, yung para sa switch ng passing. Tapos, ayan, may terminal na rin siya dyan. Yung terminal natin para sa tri-switch natin. Tapos, ito naman yung ating output. Papunta na to sa ballaster. So, ito yung sample lang ano natin. Ito yung sample ng ating high and low lang na harness. Simple lang siya, ayan o. Mula dito, papunta dito. Papunta sa battery. Ito, nakikita nyo to. Ayan, papunta yan sa battery. Yung isa, positive battery, tapos ito, negative battery. And then ito yung auto ignition power natin. Ito, tama-tama. Dumating na yung order natin sa Lazada, yung part din ng harness natin. Papakita ko sa inyo. Ito yung almost 90% ng harness natin. Almost finished na to. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung hindi pa. Yung hindi pa natin nagagawa. Kasi parang meron tayo ditong mini production na ng harness. Ito. Example, ito yung gawa ko. Ito yung ginagawa ko ngayon. Naka-ano na to, naka-proseso na yung halos majority ng wire niya. Ayan. Ito, hindi pa talaga to kompleto. Kumbaga nasa proseso pa lang natin siya ng paggagawa ng harness. Ito naman, before natin siya magawa ng ganito, nagpe-prepare muna tayo ng mga wire para maikabit natin dito. Ito, papakita ko rin sa inyo. Ito naman yung mga wire natin na pre-cut na siya. Ito, for example, ito, may certain use to, yung ganito kahaba. Ito, ganun din. Ayan. Iba-iba na siya ng haba. Kasi ano na siya, pre-cut na yung gamit niya, meron na siyang meron na siyang naka-design kung saan siya gagamitin. Tapos meron din tayong iba't ibang number dito. For example, ito number 18. Ito number 18 din. Ito naman yung ating yung main line natin, yung papunta sa battery. Ito may certain number din to. For example, itong pula 16, tapos ito 16 din. Itong green, 16 din. Ito. Bawat color naka-designate siya dun sa item na ikakabit natin. For example, itong green, ito ay para sa horn. Itong blue-red, ito ay para sa MDL. Tapos itong white-red, para to sa aux light. Yan. Naka-designate yan kasi
Sa mga harness natin na ginagawa ngayon, yung updated natin na paggagawa ng harness, naka-color coding na tayo. Yung color coding kasi natin, ginagamit natin yan once na nagda-troubleshoot tayo kahit malayo yung umorder sa atin ng harness. Ayan, for example, yung kagaya niyan, may umorder sa atin sa Shopee tapos meron siyang trouble na na-encounter sa harness natin. Pwede natin siyang turuan tapos malalaman agad natin kung ano yung mga wire na yun. Kasi meron tayong standard color sa ano natin, sa harness natin. Ito, another pre-cut na wire natin. Medyo mahaba to, ayan. Ito, gamit naman natin to sa upper ignition. Ang number nito ay 18. Actually, tatlong number lang naman yung ginagamit natin dito sa wiring natin. 16, 18, tsaka 20. Meron ba tayong 20? Yung 20 na ginagamit natin sa passing switch na natin yun. Ito, for example, ito. Mamaya ipiprecut na natin ulit to kasi gagamitin na natin sa mga passing switch natin. Sa susunod na vlog, ang ipapakita naman natin yung proseso ng paggawa natin mismo ng harness. Ngayon, pinapakita ko lang sa inyo yung way namin kung paano namin siya binubuo. Kung ano yung preparation namin. Meron ba tayong ibang material dito? For example, yung mga flexible hose natin, ipapakita ko rin sa inyo. Ito, additional na mga pre-cut na rin natin to. Lahat to magagamit. Lahat ng klaseng pre-cut na ginawa natin dito, magagamit natin. Ayan. Iba't ibang haba. Ito, ganoon din. Ayan. Ito, meron tayo dito black and white. Ang kapal naman ng wire na to ay number 16. Ayan, 16 yan. Kung kanina, pinakita ko sa inyo yung main natin. Ito, yung main natin papunta sa battery. Ito, mga positive lahat to. Etong itim, black and white, ito yung negative natin. Kasi, lahat ng harness natin, lahat ng negative power na kinukuha nila, diretso na rin sa battery. Doon siya nagmumula. Hindi na tayo kumukuha sa body ground para sigurado na tayo doon sa supply na makukuha ng harness natin. Malakas na ground, tsaka malakas na positive power. Ito, another materials na ginagawa natin dito or ginagamit natin sa pagbuo natin ng harness. Ito, nakikita nyo to kung gaano kahaba to. Ito ay 1/4, ay 1/8. Ito ay 1/8. Ito nasa loob ay 3/8. Asan yung 1/4 natin? Wala na. Meron tayong tatlong klaseng size ng flexible hose. Ito yung ginagamit natin, protection sa mga wire natin. Ito, for example, ito. Ito, naka-flexible hose na to from dito sa relay natin pababa all the way dito sa papunta na sa battery. Naka-ano na yan, naka-flexible hose na yan. Plus, meron din yung balot na electrical tape. Ayan. Naka-electrical tape din yan. Ibig sabihin, meron na siyang protection na flexible hose plus meron pa siyang electrical tape na balot para intact talaga yung mga wire natin. One more thing para mapabilis yung ating maintenance. Ito, mga terminal natin. Ito yung ginagamit natin sa switch para just in case masira yung switch natin. Plug and play lang lahat to. Sa harness natin, ang nilalagay natin ay female. Tapos sa mga switch natin, ang nilalagay natin ay male. Ito, another material na ginagamit natin sa pagbuo natin ng harness ay yung ating mga shrink tube. Ito, iba't ibang size yan from 2.5 mm hanggang sa 10 mm. Ito yung mga ginagamit natin. Mas magandang protection yun sa mga open wire natin. For example, nagdudugtong tayo or dito sa mga kagaya na to, mga diode. Ayan, oh. Yung mga diode na yan, naka-open yan, nakahinang siya tapos naka-open. Lalagyan natin siya ng shrink tube ito para protektado yung ating diode. Ayan, kagaya. Tapos saka natin siya i-heat yan, kagaya nito. Sample lang. Ayan.
O, diba? Protektado na yung diode natin. Protektado na yung mga diode natin ng shrinkable tube. Compare kasi sa electrical tape lang, yung electrical tape kasi naglo-loose siya tapos nagpo-produce siya ng parang ano, yung malagkit. Kapag umiinit, lumalagkit yung electrical tape. Eto, dinadagdagan ko pa siya ng additional shrink tube dito sa dalawang gilid niya. Yung sa may hinang na part din. Ayan, kaya yung mga nagiging finished product natin pagdating dito sa diode, maganda yung nagiging resulta natin kasi hindi lang tayo basta-basta tali ng tali. So ayun na lang siguro yung ano natin, ayun na lang muna siguro yung vlog natin ngayong araw. Sa susunod na lang yung ano, sa susunod na lang yung proseso natin sa pagbuo natin ng mismong harness natin. Kasi ayun, medyo matagal yun, tapos mahaba-haba yung paggawa natin. Kung iisa-isahin natin yung proseso natin, medyo matagal. Kasi usual time na inaabot ko sa paggawa ng isang harness lang. Ito, for example, ito, mga ano to, mga 1 hour. Paggawa nito, mga 1 hour pa lang. Wala pa yung mga terminal dyan, isang oras na kaagad yun. So, kaya paglalaanan natin ng oras, yung pagbablog natin ito. Tapos syempre para makita nyo rin kung ano yung kaloob-looban nito, kung paano natin siya ginagawa talaga, para may idea kayo. Di ba, Loy? So ito si Loy, gawa na yung ano, gawa na yung ilang percent na yan. Yan, mga nasa 95% tapos na yung harness niya. Pero actually hindi pa talaga yan tapos, kasi gagawa pa siya ng switch, tapos gagawa pa siya ng mga wire, yung mga dugtungan, tapos magte-testing pa. Ayan, yung mga switch na yan, tapos mga harness na ginagawa namin before naman ipadala sa Shopee or kahit anong courier, kahit anong klaseng order, tinetesting muna namin dito sa shop para sigurado na gumagana yung mga in-order ninyo sa amin. Di ba, Loy? Tama ako? Yan. So, okay na muna siguro to. Kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog natin regarding naman sa pagbuo ng harness. Maraming salamat.